Hi guys! For today's recipe ay gagawa tayo ng chicken mandi. So yes, chicken dahil mayaman tayo sa chicken. Dito sa Middle East, mayaman tayo. Joke lang, yung amo ko lang sa chicken. So kasi dito sa Middle East is mura lang yung chicken at na binibenta sa kanilang government. So parang meron silang binibilhan na mga tumin o mga kailangan nila sa bahay na isang bilihan para lang sa mga taga Kuwaiti. So dito nga ay nagpakulo ako or nilaga ko yung chicken thigh natin. So dalawa lang yung nilaga kong chicken thigh kasi iba yung niluto kong putahe para sa kay tatay at ito para kay nanay at kay sa anak niyang babae sa kambal ni tatay. Dahil iba-ibang gusto nila. So, syempre, pag ako nagluluto, your request is my command. So, pinakuluan na natin yung ating manok. Kumuha ko dito sa chicken broth ng kaunti para pang-brush natin sa ating chicken. So, naglagay ako dito ng saffron. So, yung saffron na ito yung pinakamahal na bulaklak o yung pangpalasa na ginagamit sa Middle East palagi nila. Chai or sa pagluluto. Yun. So, naglagay ako ng paminta at kaunting asin dito. Tapos, binabad ko lang yan. Hinalo at binabad ko lang yan hanggang sa lumabas yung kulay ng saffron. So, naglagdag pala ako dito ng cumin powder, guys, para sa panglasa. Konti lang, guys. Mga pinch-pinch lang yung nilagalagay ko dyan. So, ayan, hinalo ko lang. Nagdagan ko lang kaunti yung cumin dito. So, ayan, nalo ko ulit. Tsaka natin i-brush dito sa ating chicken thigh. So, yan, dalawa lang, guys. So, iba din kasi yung niluluto ko sa amin. Iba din yung kinananay. So, minsan, pag gusto namin yung luto na pinapaluto, kaya hindi na ako luluto sa amin. So, for today's video here, sa ating recipe, kinananay at saka sa anak niya lang itong babae. So, meron ako dito yung chicken broth na kaunti. Nilagyan ko lang ng red color dito at pinanihid ko lang din yan dito sa ating chicken thigh para mamula-mula siya. So, ayan guys. Brush lang natin yung kulay red. Yellow and red yung ginlagay ko dito. So, ayan. Magkabilaan nga po pala yung pagbabrush yan. At ito yung kailangan natin sa panggisa, sibuyas, at bawang. So, naglagay ko dito ng 1 tablespoon na butter at dinagdagan ko lang ng olive oil ng kaunti lang, guys, para hindi lang masunog yung ating butter. So, pagkatunaw niyan ay naglagay na ako ng sibuyas natin dito. Gisa lang natin ito hanggang sa lumabas yung bango niya o mag-transparent siya, guys. Or kahit mag-brown siya ng kaunti. Pagkatapos yan, syempre, dagdag natin yung bawang dyan. Tsaka ito yung mga dahon ng laurel, cloves, pamintang buo, dry lemon. Black or yellow man yan. Basta may dry lemon. So, ginisa-gisa ko lang yung lahat para hanggang mag-brown siya, guys. Tapos ay idinagdag ko na yung soup basmati natin. So, yes, binabad natin yung ating bigas ng kalahating oras hanggang sa 1 oras, guys. Tsaka inalagay natin dito sa ating ginisang sibuyas bawang. Nagdagdag ako dyan ng asin, paminta, at tsaka yung ating cumin powder at itong hell. Pangpalasa lang, guys. Yung ating coriander powder. So, yan lang yung kailangan natin dito sa ating rice para sa ating chicken mandi. So, naglagay nga pa din ako yung buong hell dyan. So, buong hell, tsaka yung powder naglagay ako.
Yung hell na powder na nilagay ko is pinch lang guys. So, yun lang. Kasi tansya lang talaga ako guys maglagay ng panlasa. Kaya, paunti-unti lang para hindi masobra. Yung ano, kasi merong mga amo na ayaw ng maraming powder, lalo na yung dito sa bahay. Tsaka ko inalagay yung chicken broth, yung nilagaan ng manok natin dito sa ating kanin. So, yung asin guys, mag-ingat tayo para hindi umalat yung ating rice. Kasi yung pinaglagaan ng chicken thigh natin is may salt po yan. So, ayan. So, yung tubig na nilagay ko dyan sa ating bigas is sakto lang. So, parang nagsasaing lang din tayo. Yun lang. So, tansyahin nyo na lang guys kung gaano karami tubig or yung chicken broth na ilalagay natin sa ating bigas. At hayaan natin itong maluto sa medium low heat lang guys. Tapos, check natin pagkaraan ng ilang minuto. So, ayan. Tinidor na po yung gamitin natin dito. Huwag yung pangsandok kasi mapuputol yung ating basmati rice guys. Parang madudurog siya. So ayan, medyo may tubig-tubig pa siya guys. So hininaan lang natin dito yung apoy. Hinalo ko lang yung kaunti para yung mga panglasas na nandyan sa taas ay maghalo doon sa ibaba. So hinayaan ko lang yung sa low heat at nilagyan ko yun ng parang sa ilalim para hindi masunog yung ilalim ng kanin natin. Tapos yung ating chicken doon ay nilagay ko na sa oven para i-broil. Tapos yung isa yun yung pagkain, yung ulam ni tatay. So ayan, pagkaraan ng ilang minuto ay chinik ko na yung ating kanin kung marami pang tubig. So dito ay medyo wala naman na tubig. So nilagay ko na dito yung ating color guys. Pero bago natin ilagay yan, ayan guys, check natin guys kung may tubig pa guys sa ilalim guys. Okay. So, tapos yung kanin, titikman natin kung sakto yung asin guys. Basta yung sakto lang, hindi masyadong maalat. So, dito nga, ayan guys, yung red color na ibinrush natin dun sa chicken ay nilagay ko na dito sa taas ng ating kanin. Tapos, saka yung ating yan, yellow color, yung may saffron na nilagyan ko. Nilagyan ko na dito. So, pagkatapos nyan guys, ay takpan lang natin ulit at hayaan natin nito mag-dry siya ulit. Yung nilagay natin na liquid dun sa ating bigas guys. So, hayaan lang natin yan guys. Ito gumawa ko yung foil na parang mangkok siya guys. Tapos, nagbaga ko dito nung tawag nila dito paham. So, parang uling yan guys dito. So, binagahan ko lang yan guys. Tsaka, ayan guys. Ito na yung ating kanin. Medyo nag-dry na yan sa ilalim. So, yung ginawa ko dito, kailangan merong smoky flavor yung ating kanin. Kaya, ito yung ginawa ko guys sa ating kanin. So, medyo naglagay lang ako ng butas dyan sa gitna para malagay natin itong ating ginawang foil na may uling sa loob. So, ayan guys, nilagay ko nga siya dyan sa gitna, katulad na sinabi ko guys. At lagyan natin ito ng, huwag maraming oil. Yung saktong oil lang guys. Kahit anong oil yan guys, pwede yan. So, ayan, nilagyan ko yan guys ng oil. Kaunti lang. Tapos, yung umuusok na guys, dapat mabilis tayo. Once na umusok na siya, lagyan natin ng foil yung ating lid or yung mouth ng ating kaldero guys. So, ayan, dapat walang sisingaw na aso dyan kasi yun yung kailangan natin, yung smoky flavor sa ating bigas. Tapos, takpan natin yan or dapat mahigpit yung takip yan dyan. So, chinek ko yung chicken natin kung okay na siya. Binroy ko lang guys, medyo nang brown na siya na kaunti para hindi siya masyado din mag-dry. So, okay na yan guys. So, kunin na yan natin and iset aside lang natin para mag-serve mamaya. So, yun guys. Tapos na nga yung ating luto and isi-serve na natin yung ating chicken mandi. Yan, chicken mandi guys. So, ayan. Remove na natin to yung ating uling na nilagay dito sa ating bigas, sa kanin rather.
So, ayan, mix lang natin. Kunin lang natin, ihalo lang natin ng kaunti. Yung may, part na may kulay, guys. Tapos, sipiritan ko na yun dito yung kambal ni tatay. Kasi hindi sila sabay kumain. Kasi si nanay is bedridden. Tapos, si Buang, yung tawag namin si Buang, isa kwarto niya kumakain. Tapos, si tatay dito naman sa baba. So, ayan, separate ko na dito. So, dito sa maon ko na nilagay yung sa kay Buang. Yung kanin niya. Yan. So, ganito kami mag-serve sa aming amo pa isa-isa, guys. So, paghanda na silang kumain. Pero dito ko nilagay kay Buang kasi mga 3 PM pa ito kumakain para kahit kumain siya hanggang 3 PM, mainit pa yung kanin niya. So, yung chicken natin, nilagay lang natin sa taas ng ating rice and naglagay lang ako ng almond flakes or peanuts. Pwede yan, kahit anong available na nuts dyan sa bahay nyo. Pwede yan pang garnish natin. So, ayan guys. Thank you guys.